good news ako sa'yo. Pumayag na si Tita Lynette na iura yung kaso laban sa'yo. Ibig sabihin, madadala na kita sa psychiatric facility. Pwede na kayo magpagaling dun. Sana lang matuloy at di maharang ni Doc RJ. Kasi as we speak, kinakausap niya si Tita Lynette para pigilan yung desisyon niya. Saan si Lynette? Sinong RJ? Bad yun eh. Gusto ko si Lynette. Uwi na ako sa bahay namin. Magpapakasal kami ulit. Nasa si Lynette? Gusto ko si Lynette. Dad, huwag mo na muna isipin si Tita Lynette. Tek, gusto ko si Lynette. Dalhin mo ko kay Lynette. Sabi mo sa kanya, huwag niya ako iwan. Dalhin mo sa akin si Lynette. Dad, magpagaling ka muna. At kung magaling ka na, dadalhin kita kay Tita Lynette, ha? Talaga? Magaling na ako. Basta magpagaling ka, ha? Tapos dadalhin kita kay Tita Lynette, ha? Oo. Ako bahala sa'yo. Dalhin mo kay Lynette, ha? Maganda yun eh. Si Lynette, maganda yun. Dalhin mo ko sa kanya, ha? Masyado na kasing maraming nangyari eh. Si Moira namatay. Tapos ngayon to kay Carlos. At yung problema mo pa kay Zoe. Anong kinalaman nun sa nararamdaman natin? Malaki eh. Kasi yung mga taong involved, malapit sa atin. Kailangan ka ng anak mo, si Zoe. Kailangan din ako ni Harry. Napaka-selfish naman natin kung pagbibigyan natin yung mga nararamdaman natin tapos may mga taong nagdudusa, di ba? Ano pang mas importante sa atin? Yung nararamdaman natin para sa isa't isa o yung mga taong nangangailangan sa atin? Kaya ile-let go mo na lang yung sa atin? RJ, hindi ko ililit ko. Hindi ibig sabihin ito, hindi kita mahal. RJ, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero sa ngayon, kailangan ko muna isang tabi yung nararamdaman ko para sa'yo kasi masyado nang magulo. Napapabayaan mo na yung anak mo. Siya muna ang pagtuunan mo ng pansin. Yun din ang gagawin ko. Bibigyan ko ng oras si Annalyn. At bibigyan ko din ng oras si Harry kasi kailangan niya ako. Sana maintindihan mo ko. Hindi ako papayag, Lynette. Hindi ako humihingi ng permiso, RJ.